Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 28, Tuesday. Tumataas na ang posibilidad na maging isang malakas na bagyo ang sistema na binabantayan natin sa silangan. Ayon sa mga forecast, posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng November at may kasunod pang weather system na maaaring mabuo sa parehong direksyon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ayon sa PAGASA, ang low-pressure area na nasa may Palawan ay nalusaw na, pero kahit ganito nakakaapekto pa din ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao. Kasabay nito, ang shear line ay patuloy na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon, habang ang northeast monsoon naman ay umiiral sa extreme Northern Luzon. Para sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan sa Palawan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm dulot ng ITCZ. Posibleng magkaroon ng flash floods at landslides lalo na sa mga mababang lugar at bulubundukin. Sa Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Dinagat Islands, maulap din ang panahon na may mga pag-ulan at thunderstorm dahil sa ITCZ. Sa Cagayan, asahan ang maulap na kalangitan na may pag-ulan dulot ng shear line, habang sa Batanes ay mararanasan ang epekto ng northeast monsoon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang panahon na may mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. Sa latest forecast update ng iba't ibang weather models, ayon sa GFS, dahan-dahang lalapit ang sistemang mabubuo sa silangan at inaasahang ito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng November. Kapag naging ganap itong bagyo, tatawagin itong bagyong Tino. Habang papalapit ito sa kalupaan, inaasahang lalakas pa ito dahil sa mainit na temperatura ng dagat sa silangang bahagi ng bansa na perpekto para sa pagbuo at pag-intensify ng tropical cyclone. Batay sa forecast track, posibleng dumaan ito sa Visayas Region at Southern Luzon bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea sa pagitan ng November 5 at November 6. Ayon naman sa European Center for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF model, kapareho rin ng senaryo. Dadaan ito sa Visayas, aakyat pa Hilagang Kanluran at babaybayin ang Southern at Central Luzon. Sa simulation, ipinapakita na posibleng maging malakas itong bagyo, maaring umabot sa typhoon o super typhoon category kung magpapatuloy ang paborableng kondisyon sa dagat. Bukod dito, may isa pang kasunod na low-pressure system na nakikita sa silangan. Hindi pa ito masyadong malinaw sa mga model track pero ipinapakita ng forecast na posibleng sundan nito ang direksyon ng unang sistema. Mahalaga ngayon ang maagap na paghahanda. Kahit malayo pa ang bagyo, huwag maging kampante. Bantayan ang mga opisyal na abiso ng PAGASA at dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Salamat sa patuloy na pagsuporta at palagi po tayong mag-ingat tuwing masama ang panahon.